At saka mga pards, marami na nagtatanong sa inyo tungkol sa may buhat o helper kung may bayad ba. Meron mga pards, may bayad yung buhat natin 200 pesos. Pagkatapos yung driver carry, 80 pesos naman ang bayad nun. Talang niya, baliktad pa rin damit ko. Alam mo, parating na ako sa may pick up kanina. Kaya, hinto tayo. Baliktad rin natin. Pero okay na to, parang di tayo maligaw no? Pagkaganit, makabaliktad yung damit. Kaya halata. Di ba halata? Baliktad pa rin. Pa sa likod eh. May kita sa likod ngayon ko lang napansin. Balik tayo mga pards, baliktad rin natin damit ko. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. March 8 ngayon, Saturday 2025. Time check, 9:13 AM. First booking natin from San Bartolome, Novaliches, going to Las Piñas sa halagang 1,416. Ang layo ng pickup location ay 3.4 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Babae puwan tay? Ha? Babae puwan? Patong natin sa... Oo. Hintayin pa pong mag-full payment sa client. Pero tinawagan ko na, sabi daw niya mag-send na raw siya. Wala pa, hindi pa nag-send ma'am? Wala pa pong sinasabi. Wala pa. Yun ma'am, hintayin na natin yung payment. Yan pala. Okay, mag-deal. Yan pala yung naka-bubble wrap na. Pirman na lang po dito. Ano ma'am, picture ko lang. Pangalan sa akin. Okay na po. Okay. Salamat ma'am. Okay, first booking na pick up na natin. Papunta tayo ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 44 km. Alright, let's go! Okay, first booking. Diretso na natin to mga pards. Kasi nakiusap si sir dahil nga priority booking to. Kailangan na daw nila yung items ngayon. Madalian. Kaya dadaan kami ng Skyway. Pinadaan kami sa Skyway ni sir para daw mabilis. Kaya first booking natin. Diretso na natin sa may drop-off location to. Okay, Lalamove Daily Life ulit na naman tayo ngayon mga pards. Maraming salamat nga pala sa mga bagong subscriber natin. Ako nga pala si Pards Cleto TV. Kasama natin si Tatay Nestor. Araw-araw kami bumibiyahe ng Lalamove 1000 kg. Yung vlog namin mga Pards, medyo late upload lang to. Halimbawa ngayong araw, mga pangatlong araw namin to napopost. Kasi mahirap din mga Pards magtrabaho, tapos mag-video, tapos pag-uwi sa bahay i-edit, tapos i-upload. Kaya medyo late. Pero mga ilang araw lang ng pagkakalate ng mga video namin mga Pards. Dito, araw-araw namin pinapakita yung kinikita namin ni Tatay. Kahit na maliit mga Pards, pinapost natin yan sa inyo. Para may idea kayo kung magkano ang kinikita namin araw-araw. Ganun mga Pards yung ginagawa namin. Araw-araw kami bumibiyahe. Araw-araw namin binablog. Pagkatapos, last video namin, pinapakita namin kung magkano ang kinikita namin. Kahit maliit mga Pards, pinapost namin yan para malaman nyo yung kitaan namin dito kay Lalamove araw-araw. Marami kasi mga Pards sa mga bagong subscriber natin na lagi nagtatanong kung magkano daw ba ang kitaan o magkano kinikita namin dito. Ayun na mga Pards, kasi hindi nyo tinatapos yung video namin ni Tatay Sa last video namin, pinapakita namin ni Tatay yung kinikita namin araw-araw dito. Kaya kung gusto nyo malaman kung magkano yung kinikita namin sa pagbiyahe namin sa isang araw, tapusin nyo mga Pards hanggang dulo para makita nyo kung magkano yung kinikita namin sa isang araw na biyahe namin kay Lalamove. Pagkatapos, marami rin nagtatanong, paulit-ulit ko na sinasabi to na kailangan daw ba ng LTFRB franchise sa 1000 kg. Siyempre mga Pards, kailangan yon. Pero pag apply kay Lalamove, kahit wala kang LTFRB franchise, tatanggapin ka nila. Optional lang yun sa kanila. Pero hindi optional pagdating sa LTO, sa mga IAC, at kung ano-ano pag mga nanguhuli gaya ng mga MMDA. Wala tayong exception pagdating dyan. Pagka hinuli tayo mga Pards, malaking violation yan. Kasi kung sakaling membro ka ni Lalamove, partner driver ka, tapos wala kang LTFRB, nahuli ka, hindi naman tayo sasagutin ni Lalamove mga Pards Kaya maganda, daanin natin sa legal para kahit may nanguhuli dyan, kampante tayong dumaan sa mga LTO or ano pang nanguhuli. Hindi ka kakaba-kaba sa kalsada. Yun lang ang may papayo ko sa inyo. At saka mga Pards, marami na nagtatanong sa inyo tungkol sa may buhat o helper kung may bayad ba. Meron mga Pards, may bayad yung buhat natin 200 pesos. Pagkatapos yung driver carry, 80 pesos naman ang bayad nun. Talang niya, baliktad pa rin damit ko. Alam mo, parating na ako sa may pick up kanina. Kaya, hinto tayo. Baliktad rin natin. Pero okay na to, parang di tayo maligaw no? Pagkaganit, nakabaliktad yung damit. Kaya halata. Di ba halata? Baliktad pa rin. Pa sa likod eh. May kita sa likod ngayon ko lang napansin. Balik tayo mga Pards, baliktad rin natin damit ko. Yan, ayos natin.
Ayun nga mga parts, balik tayo. May bayad yung buwat, 200 pesos yun, yung helper. Tapos meron din driver carry, 80 pesos. Pagka mabibigat, kailangan talaga lagyan nila ng buwat mga parts. Yung, lalo na ipapasok sa loob ng establishmento or ipapaakyat, ganyan. Yung iba pa nga, pagka talagang mabigat, kasi akit sa taas, dalawang helper, bali 400 yun mga parts. Pero sa amin naman, pagka dyan lang sa harapan, tapos magaan lang, minsan kahit di na nilalagyan, okay lang sa amin yun. Ganun lang namin, diskarte namin. Pero pagka medyo mabigat talaga mga parts at ipapapasok pa sa loob, yun, hinihingan natin ng helper dyan, tsaka driver carry. Hiwalay yun mga parts sa yung helper na bayad, tsaka bayad ng driver carry. Hiwalay sa bayad ng delivery fee yun. Kasi kung minsan okay din yung nagdadagan sila ng ganun para madagdagan din yung kita natin kahit papano. Kasi pag nagpabuhat sa Morinba, hanapin yung 200 pesos mga parts. Kung lalo na kung dalawa pa nilagay nila, dalawang helper, bali 400 yun. Kaya okay na rin pagka dinagdagan nila ng mga helper na ganun. Kasi maganda rin sa katawan natin yan, nagbubuhat-buhat tayo. Kahit papano, na-exercise yung katawan natin. Kami naman dito mga parts, kami bumibiyay ng sagaran talaga na hanggang mapagod na kami ni tatay. Kung magkano lang yung kitain namin na kaya namin ibiyay sa isang araw, ayun lang mga parts. Hindi na namin talaga pinupush na kumita ng malaki o sinasagad namin yung biyay namin. Pero depende pa rin sa inyo yan mga parts. Kung talagang kailangan nyo kumita ng malaki, siyempre, mag-overtime kayo o sumagad kayo ng oras, ganun. Kami ni tatay, basta nakita namin, kinita namin, okay na yun, uuwi na kami kahit maaga pa. Minsan naman, pag kailangan din talaga namin kumita ng maganda-ganda, sumasagad din kami ng biyahe paminsan-minsan. Skyway na tayo mga parts. From Balintawak, nag-entrance tayo, tapos lalabas tayo ng Alabang Sapote Road. Sarap talaga mga parts pagka pumayag yung client natin na dumaan sa may Skyway. Kasi easy biyahe lang dito eh. Exit na tayo mga parts ng Alabang Sapote Road. Sa may Skyway ngayon, update lang ha, meron pa rin tayong cast lane. Sa may cast lane lang kami dumaan mga parts. Ay sir, lalamove sir, sa may clubhouse lang daw deliver. Clubhouse? Anong delivery? Ano eh, tawag din acrylic. Acrylic? Oo. Sa may clubhouse daw, Verstyli ang pag-deliveran. Okay na sir? Saan yun sir? Tutunda, kanan. May clubhouse yan. Okay, salamat sir. 5 pieces na ano. Sakto lang. Dito na oh. Pumunta talaga oh. Namot nga. Ay nadaan. Ito. Maluwag yan. Okay. Ako sir, ano sir, lalamove. Ito yung ano sir, 12P. Bali, anong lahat sir eh? 1844. 44 na lang sir. Okay na ba sir? Wala na akong bariya kasi sir eh. Keep the change. Salamat sir ah. Nandito kami ngayon mga pards sa may Daang Hari, Las Piñas to. Itong Daang Hari, tagus nito papuntang Bacoor, Molino, Bacoor. Nag-aabang kami ng booking dito. Time check, 12:28 PM. Wala pa tayong makuha ang booking mga pards kasi break time. Kaya siguro konti lang. Tapos na rin kami ni tatay kumain ng tanghalian. Dito rin kami kumain kasi medyo maganda yung paligid dito eh, maliwalas. Sarap kumain dito. Tapos maganda yung tanawin na makikita nyo dito pagka dumadaan kayo rito sa may Daang Hari, Las Piñas. Time check, 12:54 PM. Meron tayong pangalawang booking from Muntinlupa going to San Mateo sa halagang 1,305. Ang layo ng pickup location ay 5.1 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pag ganitong Sabado mga parts, ang diskarte namin ni tatay, malayuan yung mga inaabangan naming booking. Pero pagka umpisa, pinakikiramdaman muna namin kung Sabado ay malakas. Kapag Sabado malakas, yan, medyo mga malapitan lang yung kukunin natin yan. Pero pagka naramdaman namin na medyo matumal ngayong Sabado, yung malayuan na yung inaabangan namin ni tatay, namin kinukuha yung mga malapitan. Kasi malapitan, madali i-deliver, tapos mag-aabang na naman tayo na matagal. Hindi kaya pagka malayuan, isang biyahe lang, malaki na agad yung pera natin. Kaya nito, nakadalawa na kami ng malayuan ni tatay. Basta pagka bibiyahe kayo dito, kanya-kanyang diskarte. Kasi pagka bumibiyahe na kayo dito, magkakaroon kayo ng sariling diskarte, mararamdaman nyo yung ng mga booking. Kaya makakadiskarte kayo ng sarili nyo. Ganon kami ngayon ni tatay, ngayong Sabado, ganon ang diskarte na ginagawa namin. Pero ewan ko lang din, kasi nung baguhan kami ni tatay, kuha lang din kami ng kuha eh. Basta may lumalabas na, kinukuha namin na agad eh. Wala kaming diskarte. Pero kumikita pa rin naman kami ni tatay nung mga baguhan pa kami. Kahit na pagkuha lang kami ng kuha, hindi kami nag-iisip. Parang ano lang eh, bahala na, ganon dati. Eh ngayon medyo veterano na kami, parang may diskarte ka na eh. May sinusunod ka ng gagawin katulad dati na baguhan lang, kuha ka talaga ng kuha ng buwan kahit ano. Kahit may buwat, wala, o mahirap, ganon. Ngayon medyo namimili namin dati ng booking. Pag alam din namin medyo mahirap, hindi na namin kinukuha. Pero basta diskarte lang, tiyaga lang. Meron naman tayong kikitayang kilala mo kahit pa paano nakakapag-uwi naman kami ng tatay ng kita. Daming kita ni tatay, lagi na. Nakikita niya yung mga video, no?
Dito na tayo mga parts sa may pick up location natin, warehouse. Kaso hindi natin alam kung saan dito, tinatawagan ko, di pa sumasagot. Ay, magandang tanghali sir, lalamog po. Magandang tanghali, Sir, pick up kami sa inyo sir, Supa daw. sir. Sana kayo, sir. Nasa compound na sir ng ano, JYN Sons. Anong letter kay sir? Sir. Adulo. Eagle Street. Kay Sir J po, papuntang San Mateo to sir eh. Ang nag-book sa akin si Robilin. Nag-vlog sir sa YouTube. pera yan. Sana, maraming pera. Siya to Sa Homemakers. Homemaker. Homemakers. Muntinlupa. Shoutout sa Homemakers, Muntinlupa. By Paul and Paul and Miguel Joel. and Joel. Shoutout. Pakiunan, mura. Piso lang. Pag bumili ka. Saan ba sir? Shopee, ganon? Shopee, Lazada. Ayun, hanapin nyo sa mga parts. Homemaker. Sa Lazada, Shopee daw. Sabi ni Boss Paul. Sabi ni Boss Paul, mura dito. Kaya order na kayo. Abot na namin kami. Napatabi na lang kakaliyente yung sandala natin lagi sa loob ng dito. Sunod na zipper. Ah, sige. Nakapagbaba nila kamo. Angat. Iangat, Kahilain. Ah, sige, sige. Thank you, sir. Okay, na-pick up na natin yung second booking natin. Papunta tayo ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 38 km. Alright, let's go! Nandito tayo ngayon sa may West Service Road. Tapos, papasok tayo ng bandang Sukat. Diyan sa may SLEX. Mag-SLEX tayo. Papalabas ng C5. Doon tayo dadaan. Papunta ng San Mateo, mga parts. Isang supa lang yung dala natin. Maganda sanang sabayan. Kasi konti lang din naman yun. Ang problema, walang booking dito mga parts eh, sa may bandang Las Piñas Service Road. Pero habang gumagapang kami papunta ng drop-off location dito sa may Las Piñas Service Road, nakaantabay kami sa booking. Baka may lumabas pa San Mateo kahit na 300 kg lang eh. Pwede na rin yung pansabay, pandagdag diesel. C5 na tayo mga parts, papunta ng Libis to bago dumating ng Eastwood Libis. Matraffic dito ngayon. Hanggang dun na sa may Eastwood Libis yung traffic. Ayun, ganyan lang yung usad. Unti-unti lang yung abante. Ito naman mga parts, yung mga building na nakikita nyo dyan. Ayan yung Bridgetown. Yung likod ng building na yan, dyan yung merong higanteng statue ng kulay silver na nakikita natin sa may Pasig pag nasa may malayo tayo. Traffic lang ngayon dito. Sabagay, lagi naman traffic tong ano na to eh, kalsada na to eh. Pero kung minsan hindi naabot sa tulay na to, dun lang sa baba ang traffic. Hanggang makarating na ng Eastwood Libis. Eastwood Libis na tayo mga parts. Makakalabas na rin tayo sa traffic. Katipunan Avenue na tayo mga parts. Tapos kakanan tayo dito sa may Pansol. Ito yung tinatawag nilang Tumana. Kaya dito tayo. Kakanan tayo dito. Okay, yan o. Dadaanan natin yung Tumana River dito. Ang tagus natin, JP Rizal, Marikina na. Yan o, ganda dito. Parang Encantadia, Mosi Forest. Shortcut yan, papuntang JP Rizal, Marikina mga parts ha. Ito sa may Tumana River. Sa may Pansol. Ano bang Pansol tayo? Quezon City, di ba? Quezon City pa rin pala to. At pagkatapos, paglagpas nyo ng Grand Villas, kasi yung subdivision na dinaanan natin, Grand Villas yan mga parts. Madadaanan na natin yung Tumana River. Itong tulay na to. Boundary ng Quezon City nasa likod natin. Paglagpas mo dyan, Marikina na yan. Pagtawid mo ng tulay na to. Ayan, yung tulay na to. Tumana River to. Ngayon, makikita natin dito sa kaliwa ko, banda yung ayan, yung bundok ng Sierra Madre. Kaso maulap eh. Kaya hindi nakikita ngayon. Ito na lang yung ilog. Ganda rin ang tanawin dyan eh, oh. Yung nandili para pa mga ibon dun, oh. Ayan, pagtawid natin dito, yan, Marikina na to. Tapos kabilang kanto ron, JP Rizal. Diba, shortcut to, papuntang San Mateo. O kaya mga magmamarikina kayo. Galing kayo ng Matandang Balara, ito yung shortcut. Mas madali pumunta rito, papuntang Marikina. O, diba mga pards? Ganyan lang. Para ka lang namasyal. Ganyan lang. I-enjoy lang natin yung mga view na nadaanan natin. Parang hindi tayo nagtatrabaho, para lang tayo namamasyal dito araw-araw. Katapos, deliver namin sa San Mateo. Uwi na tayo. Kita na eh. Oo, ayan. Agad yun. Ano oras na ba? Time check. 2:57 PM na. Mag-alas 3. Siguro mga 30 minutes nakalagay sa map namin eh. Kita namin. Siguro mag-isang oras to bago makarating doon sa may drop location. Bale, alas
4. Wala kami makuha, diretso na kami uwi. Pwede na yun. Kita namin ngayon kasi 2 biyahe lang para hindi kami gano'n napagod ni tatay. Parang namasyal lang talaga. Kasi pag Sabado mga pards, lulugo-lugo na kami ni tatay. Ano ba salitang lulugo-lugo? Saan ba galing yun? Ayun yung mga banat mo eh, mga lulugo-lugo eh. Lulugo-lugo ka na! Lugo-lugo na lasing lang. Ah, sa lasing yun, sa Ilocano. Sabi lulugo-lugo ka na, lasing ka na. Sa partner. Ay, salitang Ilocano pala yun, lulugo-lugo, pag lulugo. Lugo na partner ka. Kasi, na yung sinasabi yung pagkapagod eh. Kuha nang lalata ka na, nangihina ka na, lulugo-lugo ka na. Ganun yung mga salita ni tatay dati na maliit pa ako eh. Yung pala, pagka sa salitang Ilocano pala yun, ano, parang pangingi ka na, lasing ka na, lulugo-lugo ka na, umuwi ka na. Ngayon, Ilocano kasi tatay eh. Kaya yung mga salita niya, mga pang Ilocano. Ayan mga pard, San Mateo na tayo. Dito yung traffic eh, yung crossing dyan ng Pure Gold. Bago mag-SM San Mateo. Lagi naman matraffic din dito. Ito na tayo mga pard, sa drop-off location natin, second booking. Ba natin to. Unan! Patong mo na. Choose to go to a trip or spend this video to find out the things to know before you go to China. Ano kaya? Sir, paliko doon. Yan, yan. Kasya ba? Oo, okay na. Okay, baba. Yan. Meron pa kuya, okay na? Ma'am, yung mga unan doon, nandiyan sa may zipper, sabi ni sir eh. Sige. Hindi ko lang alam kung saan niya nilagay. Bale, 145 ma'am. 1405. Ito po ma'am. Thank you kuya ha. Pa-picture lang ako ma'am ha. Sige, thank you po ma'am, sir. Habang binabaybay natin yung kalsada ng San Mateo Rizal, magpalipad muna tayo ng drone mga pards. Ayan, nakikita nyo dyan yung kabundukan ng Sierra Madre. Sa may kabilang side ng park ng bundok na yan, dyan yung makikita yung Marilaki Highway mga pards. Sa kabila lang tayo ng Marilaki Highway. Mula San Mateo Rizal hanggang umabot ng Aurora Baler. Napakalawak ng kabundukan na yan ng Sierra Madre. Biruin mo, mula rito sa may San Mateo Rizal, aabot siya ng Dingalan tsaka Aurora Baler. Yung kabundukan nun, parte pa rin ng Sierra Madre. Sa pagkakaalam ko, tinatawag nila tong Sierra Madre Mountain Range kasi nga napakalawak na nasa sakupan nito. Mamaya tatawag tayo kay Kuya Kim, alamin natin kung ano, kung gaano kalayo tong Sierra Madre na to. Nandito pa rin tayo mga pards sa may San Mateo Rizal. Pauwi na kami ni tatay ng bahay, bali mag-income reveal tayo. Yung last booking namin, natapos namin ng 3:54 PM. Nakadalawang booking lang kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 2,247. Pagkatapos wala kami nakuha tip, kaya bawasan na lang natin ng 700 na diesel at 200 na pangkain. 2,247 minus 900 equals 1,347. Ayun lang mga parts, naka 1,347 lang kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan diesel, saka yung commission nila Lalamove.